Hello mga ka-legit Dabber Cats! Isang napakagandang balita patungkol nga sa balita na umuugo ngayon na ang GMA ay naghahanap na ng kapalit ng tahanang pinakamasaya. Totoo nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil pag-usapan natin ito dahil sa mga panahon na or mga oras na napapanood po natin ng Eat Bulaga sa ngayon, ito po ay taping lang dahil sila po ay naghahanda para sa kanilang Lenten special this coming Holy Week. So ngayon pa lang talaga kailangan i-tape na po nila yan dahil para sa oras ng Holy Week, bakasyon po silang lahat. Yun po yung kanilang preparation na ginagawa na may mga photos na lumalabas na mapapanood din natin si Miss Icy Guerra patungkol sa bagay na kung saan masasabak nga, inaabangan din po si Tasing, si Atasha Mulak, Maine Mendoza, Raisa May and Mas Ocampo na napakagaling na actress po niyan na na-awardan ng Best Supporting Actress sa katatapos lang na prestigious event, And this time, ito na nga, dahil meron po kasi mga nagkakalat na balita ngayon sa social media na tila baga naghahanap na daw di umano ang GMA Network para sa ipapalit na panibagong noontime program sa GMA. So sinasabi po ng ilang mga news online na ang tahanang pinakamasaya ay nanganganib na kickback, ma-remove ang kontrata. At kasabay nga nito ay talaga namang pinag-uusapan na din po ang preparasyon na ginagawa ng network para po sa ipapalit. Pero wala pa naman po kinukumpirma kung gagawa ba sila ng panibago nilang noontime program or It's Showtime na ang ipapalit. Matatandaan din na kumalat sa social media ng ilan sa mga pro-tape vloggers, ikinakalat nila sa SOCMED na itong si Alden Richards daw ay parang kinukuha ng tahanang pinakamasaya para mag-host. Pero agad naman itong pinabulaanan ni Miss Christopher Min sa kanya pong katatapos lang na Showbiz Now na noong February 28 kung saan iniulat niya na fake news daw ang dating dahil sa pagkakakilala niya kay Mr. Alden Richards ay may isang salita, may palabra de honor. Kapag sinabi niyang hindi siya susuporta at hindi po siya makikita at kakalabanin ng TVJ, ay ginagawa niya po ito. Kaya naman malakas po ang ugo ngayon sa social media na meron isang noontime program na magsa-sign off na. So medyo nakakalungkot sa part ng mga empleyado na naroroon, pero I know that GMA will absorb those dun po sa mga manggagawa na naroroon. Sabi po ng ilang news na malapit-lapit na ang shutdown moment. Sabi dyan, I want kung bakit umuugo ngayon ang balita na posible na raw na 2025 mapapanood na sa GMA ang It's Showtime dahil mukhang matutuluyan na ang tahanang pinakamasaya dahil ang kanilang block time contract ay matatapos na sa December ng taong ito. Kasi kung mapapansin ninyo talagang wala talaga, hindi natin, kasi yung kantar na sinasabi nila, 'di ba? Parang nilalabas kasi nila yung mga kantar media na kung saan nagdo-double digit po sila sa kanilang rating. At napatunayan po ng ilan sa mga news na ang kantar media ay hindi po siya legit, na hindi mo pwedeng paniwalaan. Ang pinaka-legit lang talaga is AJB Nielsen, 'di ba? Na naglalabas po ng tumpak at talagang balanse, madalas or kadalasan nangunguna ang It's Showtime, pumapagalawa ang Eat Bulaga, at may mga araw naman na talagang sunod-sunod na number 1 ang Eat Bulaga at pumapangalawa lang ang It's Showtime. Nangangahulugan lang talaga na legit siya, wala siyang kinakampihan, at pang number 3 ang tahanang pinakamasaya. Sabi kasi kung ililipat na ang Showtime sa GMA7, hindi na rin kailangan maging simulcast yun sa Sowi TV. Ibig sabihin, makakatipid pa sila at mabubuhos ang lahat ng sales sa isang show. Pero may panggulat din naman ng Eat Bulaga. Sinasabing ibabalik sila
yun nga, ibinalik na po sila, 'di ba, sa network ng dekada nila, mahigit dekada, 4 na dekada nang nakaraan, sa RPN9 na nagbigay rin sa kanilang boost dahil network ay maraming established provincial relay at may kompletong satellite facilities pa rin. So ibig sabihin, kaya pala tinanggap, no? Kaya pala talagang pinush ng GMA or ng TV5 at ng Itbulaga na mapanood sila sa RPN9. Isa sa mga problema kasing kinaharap ng Itbulaga hanggang sa ngayon, ano, na may mga provinces or provincial areas na hindi naaabot ng TV5. Kaya po talagang kumbaga parang pinush po talaga nila na mapanood sa RPN9. So yun po yung ilan sa mga ginagawa ng network at ng Itbulaga para po talagang masolusyonan yung problema ng ilan sa mga Dover Cats na hindi po naaabot. Pero yun nga yung pinaka mapait na balita na magkakaroon na nga or isang noontime program ang magsa-sign off. So sana lang kung mangyayari man ang mga bagay na ito, ang alalahanin natin ay yung mga empleyado nila na naroroon. Syempre, at katulad po ng sinabi ng ilan, na may mga empleyado doon na yun lang yung talagang pinagkakakitaan nila. At sana maisip din ng GMA na i-absorb itong mga empleyado na ito. Kasi kung yung mga artista lang, yung mga nag-host na galing ng GMA Sparkle, meron naman po talaga sila mga projects with GMA eh. Pero yun nga, tapos na, no? Tapos na po yung kanilang pagmamataas at pagmamayabang at kung ano-anong sinasabi sa TVJ. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo at inyo pong mga reaksyon patungkol sa ating last update. Magbasa po tayo ng ilan sa mga komento. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Mark Lawrence Macas. Good afternoon, Dareds Channel. Noong Sabado sa birthday ni Lola Belen ni Wally Bayola sa kanyang birthday, hinahanap noong Sabado si Vic Soto. Ngayong Monday, nandito si Vic Soto sa studio ng Itbulaga. Si Vic Soto kaya lang recorded po. Ayun. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na yon, ano? Dahil di ba nung sinabi po ni Bossing na meron po siyang parang surprise kay Lola Belen, inabangan po ni Lola Belen hanggang kinabukasan kaso wala si Bossing. Sinabi niya at nagpaliwanag siya sa media na siya po ay nagpunta sa school ng kanyang anak kaya po wala siya. So anyways, natuwa naman tayo sa naging pinakita, no, ng ni Bossing, ano. So, and then sabi ni Mr. Romeo Bismo, magandang gabi po, Ma'am Dareds Channel. Magsabi, mas grabe yung birthday ni Lola Belen, sobrang saya, may tampo pa rin si Lola Belen kay Bossing Big. Oo nga, no, talagang at hindi lang yun, napakaganda rin ng sorpresa sa add-on na AI family na si Ma'am Shi Barbara, di ba? Sa katauhan po ni Sir JDL, ang master henyo ng Itbulaga. Nakakatuwa lang kasi sabi ni Wally, mas bata pa raw yung nanay niya kaysa sa kanya. So anyway, sabi naman ni Ma'am Shi Cecilia Manarang, Itbulaga ako, legit Dover Cats po ako. Pinapanood ko yung birthday ni Lola Belen, tuwang-tuwa ako sa tuwang-tuwa ako sa kakatawa to, ayan. So talagang ang dami pong natuwa between dun sa salpukan ng dalawang may kaarawan. And another comments coming from Celia Manarang. Sabi ni Maria Corazon, watch it showtime, happy birthday Ann. Mark Lawrence Macas, ang pipiliin ko sa celebration si Lola Belen. Sa Itbulaga, ang pinili ko si Miss Dareds Channel. Ang pinili ko, Miss Dareds Channel. Ayan. Salamat po, Mr. Mark Lawrence Macas. And maraming salamat din po sa inyong palagiang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.